tamang-tama ito sa Christmas season. Pinag-uusapan natin meaning of incarnation. Last time na pag-usapan na natin, na sabihin ng incarnation, yun yung pagkakatawang tao ng ating Lord. So titignan natin ngayon, even though ilang beses na natin na pag-usapan last time, titignan natin yung meaning, yung theological meaning ng incarnation. So the incarnation, letter A, meaning, our word incarnation comes from the Latin incarnatio, or incarnari, and means to be made flesh. It refers to the union of divinity with humanity in Christ. Jesus was conceived by the power of the Holy Spirit and was born without sin of the Virgin, and that is Mary. The Son of God became man by taking to himself a true body and a rational soul. In assuming a true human body and human nature, he became subject to the limitations of the flesh, but was at the same time truly God and truly man. Although he had two distinct natures, he was one person. So dito muna tayo. Nung mabasa ko ito, nung pinag-aaralan ko siya, naalala ko yung movie na The Passion of the Christ. Doon kasi, in a way, pinakita yung klase ng pain yung pahirap na ginawa kay Jesus Christ nung siya nagkatawang tao. Ngayon, nung iniisip ko yun, tayo kasi pag nasaktan tayo, pwede tayong pumiglas Ngayon, napaso ka, madadala ka, di ba? Hindi mo nadidikitan, or lalayo ka na dun sa bagay na yun, or what. Ibig sabihin, tayo, we will do everything in our power na kapag nasaktan, wag na masaktan ulit. Or, kapag nasaktan, wag mo na ulitin yung ginawa mo para wag ka na masaktan. Ngayon si Jesus Christ by that time, kasi alam naman natin 100% God siya Naisip ko, kayang-kaya nga niyang bumuhay ng patay Kaya niyang yung may ketong, nasa kasagsagan ng ketong sa isang iglap, gumagaling. Ngayon, nung sinasaktan siya, nung nagkakasira-sira ang kanyang katawan, kung tutusin, pwede niyang isipin na pag hinataw siya, walang mangyayari Yung bang balat niya, mas matigas pa sa balat ng kalabaw. O yung pain mismo, hindi niya maramdaman. Kasi kaya niyang gawin yun Kaya niyang gawin yun. Na okay, fine, sige, gulpihin niyo ako, walang problema. In the name of the Father. Pero yung pala, habang sinasaktan siya, wala naman siya nararamdaman kasi he wills for it, na wala siya maramdaman nung sinasaktan siya. Pwede naman Pwede no? Hindi na nang binili namin ito. Amen. Pero hindi Kasi again, iniisip ko, kung ako yun, mahahataw ka. Kunyari, ng magulang, di ba? Pinalo kang ganyan. Wala tayong gagawin kundi umiwas Iiwas at iiwas ka, di ba? Para hindi ka tamaan ng palo. Pero si Jesus Christ, sinalo niya lahat. Hindi sinabi sa Biblia ang nag-iiwas siya At iniwasan ni Jesus ang another tadyak ng mga Roman soldiers. Hindi, sinalo niya lahat yun Tapos nung saluhin niya lahat, yung pain, hinayaan niyang maramdaman niya. Yung pain. Walang cheating. Hindi siya nag-inarte lang na kunyari nasasaktan or what. Nabutas talaga yung katawan niya, nagkabutas-butas yung balat niya, lumabas ang dugo. Hindi lang yun. Yung agony in the garden, doon sa Gethsemane, hindi ba according sa aklat ng Luke, yung pawis niya, nagmistulang dugo Na-rapture yung mga blood vessels, di ba? Sa tindi ng paghihirap, pagdurusa niya, hindi pa siya sinasaktan, nagdurusa na siya. Sa tindi ng pagdurusa niya, nung nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane, kasi alam niya kung anong klase yung cup na dadaan sa kanya yung wrath. Yung saro ng wrath, di ba? Ng pot ng Diyos. Doon pa lamang, kandahirap na ang Lord Nagpe-pray pa lang siya nun, At ina-anticipate pa lang niya yung pagdurusang dadaanan niya. Pero gayon pa man, ang sabi na ng mga theologians, yung hirap na nararanasan ni Jesus Christ nagpe-pray siya, hindi yung hirap dahil dun sa pain na daranasin niya Ang sakit pa namang sumapak ng mga Roman soldiers, ang lalaki ng kamao nun. Nakakita na ako ng crucify Nakita ko yung hirap Hindi yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng agony Kundi kasi imagine, Diyos na nagkatawang tao, Diyos na banal na nagkatawang tao, yung karumihan, yung kasalanan ng buong sanlibutan, mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang panganganak, ibibigay sa kanya lahat. Pinasan niya.
Hindi yung pain, hindi yung gulpi ng Roman soldiers, kundi yung isang banal na Diyos na walang bahid dungis, biglang lahat ng kasalanan sa buong sanlibutan mapapasa Kanya. Yun ang agonizing kay Jesus Christ. It's not really the physical pain na mararanasan niya. Yung wrath, no? Yung mismong wrath ng Ama. Kasi kailan pa naranasan ni Jesus Christ na galit ang Ama sa Kanya? Meron bang point sa Kanya ministry na sinabi ng Lord, at nag-pray nga ako galit na galit ang Ama sa akin, no? Kasi, wala. Ni minsan, walang sinabi sa Biblia ang nagalit ang Ama sa Anak. Yung fellowship was Amen. highlight. Yung fellowship, yung eternal glory, na kanilang pinagsasaluhan. Tapos bilang isang araw, at that point in time, doon sa moment na yon, yung wrath ng God, ng Father, ibubuhos sa Kanya. Kasi isa lang ang attitude meron ng God towards sin, diba? To punish sin. At yung mere fact na yung Holy God, yung walang bahid dungis na Jesus Christ, na si Jesus Christ, lahat ng dungis ng lahat ng tao sa balat ng lupa ibubuhos sa Kanya, that is more than a punishment. That is something alien, totally alien kay Jesus Christ. Diba, sabi nga, wala naman siyang kasalanan para siya magdusa Was born without sin. Amen. Marami kapag kaya ako ini-elaborate mga kapatid, kasi yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ, hindi siya nagkatawang tao lang. Matindi yung dala niya by that time. 'Di ba ginagawa nga nating example, isipin mo kunyari magpapalayok ka, tapos gumawa ka ng palayok. Sa sobrang pagmamahal mo doon sa palayok, minarapat mong maging palayok ka rin. Maging kaisa ka ng palayok. Sino mag-iisip ng ganun? No way. Ba't kung magiging palayok? Mamaya kung ano pa ilagay sa akin or what? Kung saan ako gamitin? Hindi lamang yung tao ako Imposibleng maging palayok ako or what? Pero ang Lord kasi ganun ang ginawa niya Diyos naging tao, potter, clay. Mabigat yung yung miracle, yung wonder, yung greatness ng Lord na pinakita niya. Doon pa lamang sa pagkakatawang tao, sobra-sobra na for us to be amazed. For us to be magbigay ng gratitude sa Kanya. Wala pa siyang ginawa, nung magkatawang tao pa lang siya, dapat sobra-sobra ng pasasalamat natin mga kapatid. Kasi imposible yon. Saka, kumbaga sa terminology ng tao, walang matinong Diyos na magkakatawang tao. Diyos siya Ba't siya magkakatawang tao? Sino sa atin ang gagawa nun? Walang matinong tao na isang araw, magiging palayok ka rin. Pero ginawa ng Lord yun for us. Doon pa lamang sa incarnation, nung siya magkatawang tao, that is more than enough para maging mapagpasalamat ang bawat Kristiyano. Hindi pa yung nagbumuhay ng patay. Hindi pa yung nagpamulat ng mata ng mga bulag. Hindi pa yung nagpagaling ng ketong. Wala yun Yun na lamang nagkatawang tao siya is more than enough para makita natin, He really cares for us. Yun yung incarnation na pinag-uusapan natin. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon, binasa natin kanina. Kadalasan kasi kulang ang tao sa hindi lang imagination, sa appreciation. Yung bang, halimbawa sa magulang, di ba, ang dali nating magtampo sa magulang natin. Hindi lang tayo pinayagan na manood ng ganito, lumabas sandali or what. Yung kahalit natin, tampo natin, ganun na lang, di ba? Ayoko na dito. Pag ako nagkapera, lalayas na ako dito. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Yung bang hindi man lang natin naisip yung hirap na pinagdaanan nila para at that point in time, buhay ka. Hindi nga natin alam yung kwento kung paano yung mga magulang natin kanda hirap nung hindi pa tayo pinapanganak At nung pinagbubuntes at nung inluwal hanggang sa lumaki ka, yung klase ng hirap na pinagdaanan nila. And yet, hindi ba? It's so easy for us to hindi lang forget na i-check puwera lahat yun. No? Totoo lang kasi may isang kapatid na mula daw napunta siya sa church. Noon niya na-realize na dati raw kasi puro reklamo siya, nag-aaral pa siya. Yung pala, dumadating yung time na ipinapangutang pa yung pambayad sa school, tapos gano'n na lamang siya. Kaya ito raw, itong napunta siya sa church at naano siya sa mga pag-aaral, doon niya na-realize na napakalaki ng pagkukulang niya sa mga magulang niya. Yun na naisip na, pag-uwi niya, ito yung time na makabawi niya sa kanya. Amen. Maganda yung gano'n, na ma-realize natin. Amen. Naalala ko merong kwento yung parents ko nun, nung malilit pa kami, or siguro ilan pa lang kami nun, baka 6 pa lang, hindi pa 11,
No, dumating daw yung point in time sa kahirapan talaga sa buhay para mabuhay yung mga anak. Kahit yung mga yung pansit na mapanis-panis na kinakain nila. Siyempre, hindi pinakain sa mga bata. Sila mismo. Kumbaga, mamanis-manis na. Kinain nila, you know. Ako, experience ko, grade 3 po ako eh. Basta pagdating ng 1983 yun eh. So, Negros, yung kahirapan sa Negros. Di ba, may kanta si Freddy Aguilar, sagipin natin mga bata sa Negros. Ang hirap po talaga ng buhay that time. Pag dumating yung August, kasi hindi pa yung nakakaani eh. Kumaga, umanong ba lang yung palay. Yun yung time na namatay yung kapatid ko, yung lalaki. Bali, ang ano namin, pupunta kami ng bundok, yung mga lamang lupa. Yun ang aking hinuhukay. Yung maliliit namin kapatid. Mga kamote, mga... Yung ano, yung burot, yung ubi, ganyan. Basta kung ano yung pwede. Iba kasi, pag sinabi laman lupa, iba nasa isip. Oo, mga nuno. Mahirap na eh. Kaya nililinaw po natin. Alamang lupa. No, okay. Ayun, naalala ko nun, isang sako yung pasan-pasan ko eh. May palusok, pababa. Nauna yung sako. Sinundan ko na lang, hindi na ano nung sako. Hanggang, pero yun nga, talagang ano, yun lang ang ano, buga, lahat talaga ng paraan gagawin ng mga magulang natin. Amen. Para tayo ay maitaguyod. Amen. Naranasan ko talaga personally mga bagay. Kaya malaking kalapastangan sa Diyos kapag nilalapastangan ng magulang. Kasi magulang siya eh, parent din siya eh. Siya yung sumisiguro. Amen. At yung nararanasan ng mga magulang natin sa atin, nararanasan din niya yun. Yung kawalan natin ng gratitude, yung pagkukulang natin sa panahon, yung lakas natin, ibinubuhos natin sa iba pagdating sa Kanya, wala. No? Wala. Kaya nasama sa tinkaman ni Sir Galang ng magulang. At number 1 yan, sa obligasyon ng tao sa kapwa-tao, yung paggalang sa mga magulang. At may pagpapalang kasama yun. Amen. Totoo yun. Hawa at haba ang buhay dito sa lupa. Ako 100% naniniwala ako doon. Gusto mong pagpalain ka ng Lord, pagpalain mo yung mga magulang mo. Amen. Naalala ko, hindi pa kami, wala ko kami sa church ni Kuya Dennis. At nung nag-aaral na kami ng mga ganito, naiyan ako kasi siya nagsabi sa akin na wag ninyong pagbubuhatan ng kamay ng tatay ninyo. Siya yung sabi raw ng nanay niya. So, nung nasa church na kami, kasi ganun yung pangaral na ibigay ba? Oo. Amen. Kasi nakabase rin doon sa mga sinasabi sa Ten Commandments. Amen. Isipin mo, unimaginable, pagbubuhatan mo ng kamay yung tatay mo, yung nanay mo, or what? Mother, huwag niyong paiyakin yung tatay na yung masasama ng loob, kumbaga sa ano, gano'n. Kasi, yung father ko noon, babaero yun, kaya ganun din isip ng mother sa amin, wag niyong di balik ako lang magalit sa kanya, wag lang kayo. Look at that, ano? Nilunok niya yung pride niya, no? For the sake of what is right, kumbaga. Yung sabi ng Panginoon hindi nila alam yung ginagawa nila. Oo nga naman. Amen. Yung sinabi sa krus, ano? Yung sinabi niya sa mga Pharisee, sige nga, bumaba ka dyan kung talagang ikaw ang anak ng Diyos. Iligtas mo sarili mo. Iiba nga na ililigtas mo yung sarili mo nga. Sige. Forgiveness. Kaya sabi ng Panginoon doon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi ko sabihin noon, inosente yung mga yon at hindi nila alam na kinukutya nila si Jesus Christ. Hindi nila alam yung kapalit, yung bigat ng kasalanan ginagawa nila by that time. So, sa bagay, tayo wala na lang apoy yun kung gusto yung mag-iwan. Amen. Alam mo, natin. Amen. Sabi nga ng Lord nung gabi, di ba? Laksa-laksang mga anghel eh. Isang kindat ko lang. Lulusob eh. Isang anghel nga lang, thousands lang kayang ipatumbahin, di ba? 12 legions. 12 legions pa. Pero again, look at that. Pinigil niya yun. At his own disposal yung, kasi siya ang commander-in-chief ng hosts eh, si Jesus Christ. Nakahanda lang yung mga yan anytime. Sabi nga po, he has the power over his own power. Amen. Sabi the limitation. Amen. Became subject to the limitation. Amen. Ngayon, titingnan natin yung karagdagang mga impormasyon. Bakit kinakailangan magkatawang tao ni Jesus Christ? Kasi marami nagsasabi, pwede namang isipin lang niya na maging maayos ang lahat, magiging maayos naman ang lahat eh. Kung tutusin, hindi na kinakailangan kumilos ng Diyos. I-will lang niya. No? I-will lang niya na gusto ko maging maayos. Ayos na. No? Hindi niya na kinakailangan kumilos pa or what.
O magkatawang tao pa, pandahira pa siya, magutom, antukin. Again, look at that. Yung Diyos na, sabi sa Old Testament, He never slumbers nor sleep, di ba? Tapos na magkatawang tao siya, nakaranas siya ng antok. Nakita niyo yung alien si Jesus Christ sa ganun. How come? Kasi kailan naman ang Diyos hindi natutulog eh. Pero nakita natin, naging tao talaga siya. For us. For us. Talagang dinaanan niya. Amen. Gutom. Saka nakakita ng Diyos na gugutom, pag-aari niya ang lahat. Self-sustaining siya eh. Diyos kasi siya, hindi niya kinakailangan kumain. Siya mismo yung energy, siya yung power eh. Siya yung, di ba? Amen. Tapos nung magkatawang tao siya, pinagdaanan niya lahat. Yung mga bagay na dapat hindi niya pinagdadaanan. For us. Unconditional love. Amen. Sacrificial. Kaya no wonder, sabi ng panunumpayo niya, kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Pag hiningi yung baro mo, ibigay mo na rin balabal mo. Ibig sabihin, take the extra mile. Take the extra mile. Especially sa gawain, yun ang utos sa atin ng Lord, take the extra mile. Hindi kasi tayo pwede maglagay ng self-imposed limitation eh. Hindi mga kapatid, hanggang dito lang ako, pasensya na. Yung bang naglalagay na tayo ng limit sa sarili natin, then hanggang dyan ka lang. Tanggalin mo yan. Hindi ka hanggang dyan lang. Kasi babalikan natin yung ginawa ng limitless eh. Kasi Amen. binigay para sa atin. Yun lagi yung natin ba? Babalikan. Akala kasi nila, yung sinabi ng Lord na pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan, hiningi yung balabal, ibigay mo pa isa pa. Akala nila patungkol lang sa wag kang gaganti yun eh. Hindi naman yun eh. We must be willing to take the extra mile for the Lord. No? Halimbawa kayo, mga pagod na kayo sa trabaho eh. Galing nga kayo sa trabaho, di ba? Eh niya, paano nyo nagawa nga dito pa kayo? Yan ang extra mile na hinihingi ng Lord. Yung iba ang gustong extra mile sa Sa PAL. Sa eroplano. Masipag na masipag humingi ng miles. Extra mileage. Ang Lord hinihingi rin yun eh. Yeah, example kayo mismo, galing kayo ng trabaho and yet you are here. Yun yung pagsunod sa sinabi ng Panginoon. You must be willing to take the extra mile para sa Kanya. Hindi na nga buhay ang hinihingi niya eh. Sige, kung talagang mahal mo ako, die for me now. Obedience nga, sabi niya, obedience lang eh. Kung talagang mahal niyo ako, then obey my commandments. Hindi pa nga nangyari yung pag-aaral kagabi. Hiningi si Isaac para i-offer as burnt offering. Wala pang ganun. Oo nga naman. Amen. So, yung Paskong ito, yun yung Diyos na pinag-uusapan natin. So, letter B, reasons for the incarnation. Number 1, bakit kinakailangan magkatabang tao ng Lord? To reveal God to men. Matagal na natin na pag-aralan, even though ginamit ng Lord si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, maraming mga prophets to reveal God to men, wala ni isa man sa kanila na kaya 100% i-reveal talaga ang Diyos. Ipakilala ang Diyos sa tao. Simply because they are not God. Hindi kasi sila yung Diyos eh. Only God can reveal God 100% perfectly. Sabi nga, tayong mga tao, kung tutusin, wala namang ibang nakakakilala sa akin, kundi sarili ko lang talaga eh. Kahit yung mga asawa natin, hindi naman eh. Kasi hindi lang nababasa ang puso't isip. Pero tayo, yes. Pero at the same time, minsan nga, hindi pa natin kilala ang sarili natin eh. Yung bang puro pa rin tayo akala ko, kaya ko eh. Sabihin, hindi mo rin talaga kabisado pang sarili mo. Pero ang Lord, isa yun sa dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. To reveal God to men. At siya mismo yun, yung Diyos ay nagkatawang tao at ipinakilala ang kanyang sarili. Ngunit yung kanyang sarili, hindi siya kinilala o tinanggap. We know the story. Pangalawa, sa reason for the incarnation, to bridge the chasm between God and man. Kasi nagkaroon nga ng division, di ba? Nagkaroon ng malalim na bangin between sa Diyos at sa tao. Sa number 2. Adam's sin created a great chasm between God and man. This chasm was bridged by the incarnation. When God took upon Himself, or human body and human nature. Ang sabi nga sa Timothy, di ba? There is only one mediator between God and man. And that is the man, Christ Jesus. Si Jesus Christ kasi yung God man eh. So merong God, merong man, merong nasa gitna. God man. Siya yung bridge.
Sa ngayon yung nag-ugpong sa Diyos at sa tao. Wala nang iba pa. Siya lang yung nag-iisang mediator. Walang mediatrix. Tulad sa sinasabi ng mga Roman Catholics. Isa lang, and that is the Lord Jesus Christ. Okay? So siya yung bridge. Kaya nga, diretsahan sinabi ng Lord, I am the way Kasi literal yun Siya talaga lang ang daan. I am the door. Nakita niyo yung mga sinasabi ni Jesus Christ? Literal yung sinasabi niya yun. Hindi siya mukhang pinto, hindi siya mukhang hamba or what. Pero literally, siya ang daan. Siya ang pintuan. No? Kasi siya lang yung mismong bridge between God and man. Kaya nga, natin, yung mga kapatiran sa Old Testament, naligtas sila through the Lord Jesus Christ din. Hindi pa tinatawag na Jesus Christ, pero they know the Messiah. The coming Messiah na pinrapisay na sa chapter 3 pa lang ng Genesis. They believed on that child na magmumula sa lipi ng Israel. Hindi lamang yun, bakit kinakailangan magkatawang tao ni Jesus Christ? Number 3, to lay hold upon man and save him. Talagang dakpin siya at siya iligtas. In the act of the incarnation, Christ took hold upon humanity by incorporating himself with the race. Kasi hindi enough yung nakatunghay lang Tapos, mag-uutos lang siya, huwag mong gawin yan. Ito ang gawin mo O sige, ganyan ang gawin mo. Hindi kasi enough yun Ang tao, hindi mo makukuha sa ganun. Kaya nga sabi nga sa mga trabaho, sa mga opisina, kung tutuusin, hindi boss ang kailangan mo sa opisina, sa trabaho, dapat leader. At nakita natin yung mga examples nila, mga illustration sa leader, Yung boss daw, nasa likuran ng mga tao, hinahambalo sila. Do this, do that. Psh, psh. Di ba? Yun ang boss. Wala namang ginagawa, pero siya pa yung pinaka-grumpy, siya pa yung mga talagang kala mo, mamamatay kapag hindi mo, yun ang boss. Ang mga leader naman nasa unahan. Siya yung nasa unahan ng mga pinangungunahan niya. Nangunguna siya, kaya leader Yung mga boss nasa likod. Jesus Christ, He leads. Hindi siya nakatunghay lang, gawin mo yan, do this and don't do that, ganyan ang gawin mo, ganitong paraan, no? Hindi makukuha ang tao sa ganun. Ang titigas ng ulo ng tao, Talagang pumaroon siya, nagkatawang tao, nakasama niya mismo yung mga tao na kanyang ililigtas. Hindi naging enough sa kanya yung nakatunghay lang na ganun. Katulad ng mga Diyos-Diyosa ng mga pagano, na natutulog dahil in the first place wala naman talaga nag-e-exist na ibang Diyos kundi yung Diyos ng Israel, yung ating Dino-Diyos. So, yun ang number 3. Number 4, bakit kinakailangan ng incarnation? To provide a sacrifice for sin and to put away sin. Siya mismo nagsabi nun, di ba? For this reason, kaya nga ako pumarito. Di ba? To die and to save ang bawat isa sa inyo mula sa inyong mga pagkakasala. Yun ang yun ang dahilan kung bakit si Satan ginamit niya si Peter para pigilan ng Panginoon. Satan knew na kapag si Jesus Christ napako sa krus, isinacrifice niya ang sarili niya, tapos na siya. Kasi ang akala ng iba, si Satan ang nagpapatay. Nagtagumpay si Satan para i-murder ang Lord. No, mali yun. Yun ang maling interpretation ng Scripture. That's wrong. Pinipigilan yan. Pinipigilan nga ni Satan na isacrifice ni Jesus Christ. Naririnig niya andyan lang si Satan, pinipigilan nga niya through Peter Naririnig mismo ni Satan yung plano. At alam ni Satan mula pa nung araw na without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Alam niya yun. Kaya pinigilan niya ang Panginoon na ipanganak, di ba? Nung ipanganak na, tinry niyang i-corrupt. Lumaki ngayon, pinipigilan niyang gawin yung gagawin mismo nung Messiah. And that is to offer himself as sacrifice. Pinipigilan niya yun. Kaya nga po, diba, hindi naman si Peter ang nirebuke ni Lord. Amen. Satan. Tumayas ka Satanas, diba? Amen. Ka sa akin lang. Binulangan lang niya si Peter. Kasi alam ni ng Lord yung ugali ni Peter Pigilan mo, na ka ba? No? Masyadong agresibo si Peter by that time. Maling klase ng pagiging agresibo. Pero itinama ng Lord yun. Alam natin later on. Okay? So, hindi napigilan ni Satan. Nangyari nga, na isacrifice yung Lamb of glory. And through His death, once and for all, na-get rid yung problem of sin. Mula nung mamatay ang Panginoon, mag-resurrect, yung problema ng kasalanan, tapos na.
meron ng way to be saved. Meron ng way, no, to go to heaven, ng siguraduhan, and that is through the Lord Jesus Christ. Nabanggit niya po bakit siya malagutan na yun. It is finished. Amen. It is finished. Okay, so sacrifice for sin. Number 5, bakit niya kinakailangan magkatawang tao? To destroy the works of the devil. Ang kaharian kasi ng demonyo, ng diablo, ang kaharian niya, ang nagpapaikot, let's say, nagpapagana sa kaharian ng diablo, of course, sin. Yung kasalanan mismo, yun ang sistema eh. Sa tingin ba natin, merong gagawin si Satanas na hindi kasalanan? Of course, sin. Wala siyang inisip, ginawa, sinabi, na hindi kasalanan. Yung the mere fact na siya ay diablo, no? Ando na kaagad yung sin na tinatawag. So, wala siyang gagawin kundi to kill, steal, and destroy. Kasi yun ang bunga mismo ng sin. Bago yung ginawa ni Jesus Christ, wala talagang pag-asa by that time. Pero because of what He did, nagkaroon ng pag-asa. Ngayon, sabi natin, paano yun? Yun lang mga inabutan, di ba? Yun lang kumbaga, yung effect ng kamatayan ng Panginoon, dun lamang sa mga nabubuhay by that time, hanggang sa panahon natin ngayon. Pero then again, by faith, maging sila Adam, hanggang sa Malakay, lahat ng mga kapatiran natin dun, naligtas sila by faith, dun sa Messiah, sa gagawin mismo ng Messiah. At alam naman nila, dudurugin ng Messiah yung ulo ng ahas, di ba? Kasi sinabi na nga sa Genesis eh. Alam nilang lahat yun. So by faith, sila ay naligtas din sa ginawa ng Panginoon, sa distraction na ginawa niya sa works of the devil. And that is sin. Yung sinful kingdom ng kalaban, dinurog yun ng ating Lord. Nawala ng bearing, nawala ng power si Satan nung magkaroon ng way out of sin. Nung panahon ni Adam, unimaginable eh, kung paano ang tao maliligtas pa sa kabila ng ginawa niya. No? Pero dahil nga sa ginawa ng Panginoon, walang imposible. Wala na imposible. And that is through the Lord Jesus Christ. Hindi lamang yun. Number 6, bakit kinakailangan magkatawang tao ng Lord? To become a faithful high priest. At alam natin sa aklat ng Hebreo, wala kasing taong priest na hindi na mamatay. Ang problema, kapag namatay yung priest, wala nang priest. Si Jesus Christ, He lives forevermore. Diba? So wala, pati yung problema, paano yan? Matandang-matanda na itong priest natin dito. Bali pa, ang babata na ito, saka mga wala pang alam, napakamakabundo. Paano kayo pag namatay ito? Sino pa magiging priest ng ating, ating bansa, ating bayan? Problema rin kasi yun eh. Hindi kasi pwedeng mawala ng priest. Hindi pwede kasi siya yung nagtagapamagitan, kumbaga eh, between sa tao sa Diyos. Yun ang trabaho ng priest, yun ang ministry niya eh. Diba? May sasabihin ng Diyos sa kanya, sasabihin niya sa tao. Pati mga offerings, mga prayers, ginagawa niya yun. Kaso nga kapag namatay, paano na? Pues, andyan ngayon ang sagot ng Panginoon. Ito ngayon yung high priest na forever ang buhay. Hindi siya namamatay. Halos kasing order siya ng priestly order ni Melchizedek. But of course, we know, better than that. Better than that. Hindi lamang yun, bakit nagkatawang taong Lord? Number 7, to give us an example of a perfect man in a holy life. Pinakita ni Jesus Christ na hindi imposibleng maging banal. Kahit tao ka. Lagi na walang cheating. No, walang cheating. Kasi meron ako narinig ng araw, hindi kuya, kaya naman nagagawa ni Jesus Christ lahat. Kasi Diyos siya eh. Diyos siya, syempre kaya niyang gawin lahat. Parang naman sinabing fake naman lahat yung ginawa ni Jesus Christ noon. So, pinalawanan ko sa kanya, 100% tao ang Lord. 100% tao siya. Yung nga lang mula pagkabata hanggang sa 12 onwards eh, di ba tao siya eh, naging karpentero nga siya eh. At walang bad report na naging balita o yan. At si Jesus Christ ay tinutuya sa kanyang barangay dahil palpak ang mga ginagawa niyang lamesa or what. No? Mabababang uri ang mga ginagamit or what. Walang gano'n, walang bad reports patungkol sa kanya. So bilang tao, naipakita ni Jesus Christ yung pagiging holy. Yung perfect holy man of God. Siya yung number 1 example of a holy man.
Imposible, I know. Imposibleng merong taong maging perfect. But Jesus Christ, siya po'y perfect. Siya yung taong perfect. Kaya pag meron nagsabi, hindi, walang taong perfect kasi tao eh. Nagkaroon po. In the person of the Lord Jesus Christ, He was perfect. Without blame. Amen. Walang bahid dungis na makikita sa kanyang labi. Kung meron mang perfecto, talagang perfectong tao, that is the Lord. Okay, that is the Lord. Sa kanyang pagiging tao by that time. Number 8, kinakailangan niya mag-incarnate to become head over all things to the church, which is the new creation, the new humanity. Upang pangunahan niya tayo, the chosen generation, the royal priesthood, the holy nation, God's own special people. Siya yung tagapanguna. Kaya tinawag ang Lord na kumbaga the firstborn among creation, hindi as in siya yung unang pinanganak o unang nilikha. Kasi yung pagkakaunawa na iba, kita mo, firstborn among creation, ibig sabihin created din ng Lord. Tao rin lang siya na nilikha. Hindi siya pwede maging Diyos kasi nilikha siya eh. Hindi, ang ibig sabihin doon, siya yung preeminence. Siya yung nangunguna sa lahat. Even do sa Adam, ang unang nilikhang tao, pero bilang tao, na magkatawang tao ang Panginoon, mas angat si Jesus Christ sa eminence pagdating sa Kanya. Maging yung kingship. Mas angat yung kingship ni Jesus Christ kaysa kay David. Yung preeminence kasi nandoon, nasa Kanya yon bilang perfect man. And at the same time, He is the Son of God. Okay? Sa Ephesians, siya yung ulo eh. Amen. The head, ano? Amen. Amen. Yan. Number 9, bakit kinakailangan ng incarnation, pagkakatawang tao ng Lord? To confirm and fulfill God's many promises in the Old Testament of a coming Savior. At maraming yan. Yung pagdating ng righteous king sa kanong kingdom at maraming mga Old Testament verses na papatunay, the incarnation prepares the way for the second advent. Yung muli niyang pagbabalik. Kasi imagine, kasi hanggang ngayon ng Israel nga, naghihintay pa sila eh. Doon sa Messiah. Imagine, ma-miss nila yun, sa katigasan ng ulo nila. 2,000 years ago na dumating yung hinihintay nila, hindi nila tinanggap. So hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila. Pero, ang maganda doon, according sa aklat ng Revelation, maging sa Zechariah, isang araw din naman makikita nila ang katotohanan. Hindi pa kasi tapos ang Lord eh. Nagsimula ang love story sa Israel, ang ending din Israel. Tayo nasa gitna. Bumaling lang ng konti ang Panginoon sa mga hentil. Tayo mga ligaw, mga damong ligaw, ibinaling muna ng Panginoon ang mata niya sa atin. Then babalik uli yun sa mismong puno. And that is Israel. Yeah, yun po yung laging paalala ni Apostle Paul sa Book of Romans, na huwag naman dumating na magmalaki yung mga hintil yung nakakilala sa Lord. Kasi kung gaano nagalak ang Lord ng mga hintil ay kumilala sa Kanya, how much more kapag kumilala sa Kanya yung pinili niya. Amen. Tama yun. Naalala ko yung mga Catholics. Kung maalala ninyo, di ba nagkaroon ng expression na Hudyo kang bata ka? Ibig sabihin, pag matigas ang ulo ng bata, Hudyo, di ba? Ang Catholicism talaga, they hate the Jew. Hindi tahas ang sinasabi. No? Kaya nga, si Hitler, religion Hitler? Katoliko yun eh. No? May basbas nga siya ng mga archbishop by that time sa Germany. Hindi tahas ang sinasabi, but they have this sort of hatred against the Jew. Kailan lamang naman officially sinabi ng Pope na tinatanggap na nila Israel eh? Paano na lamang ni Pope John Paul bago siya mamatay? Doon na lamang nila na-recognize na elder brother in faith ang Israel. Pero sa mahabang panahon, they hate Israel. No? Ang tunay na Kristyano, hindi. Yes, matigas ang ulo nila, but to hate them, no, we cannot. Kasi mahal sila ng Diyos. At yung pangako ng Panginoon stands for them. Hindi lamang yun, Israel kasi ang timetable. Alam niyo yung nangyayari sa paligid natin ngayon, mga panggulo lang yan. Diversion yan. Talagang makikita natin ang signs of the times kapag bansang Israel na pinag-uusapan. Kapag Israel na ang nasa picture din, dun tayo magfo-focus. Kasi sila ang timetable ng Diyos. Hindi mga nangyayari sa mga tao sa region na ito. No, they're not. Hindi sila.
Hindi lamang yun, number 10, kung bakit siya nagkatawang tao, to fulfill the Davidic covenant, yung pagiging king. Kasi si David kasi yung kingly line no? Kasi hindi naman si Saul talaga Si Saul naging hari because of man. Si David naging hari because siya talaga ang pinili ng Diyos. No? So mula sa kingly lineage ni David, doon nagmula ang ating Lord. At siya nga yung the root, no? The seed and the root of David. Dalawa yung ginagampanan niya no? Siya yung nagmula siya kay David, pero nanggaling sa kanya si David. At yun yung something na hindi maintindihan ng mga Pharisee, ng mga scribes. Totoo nga bang ang Mesayang darating ay anak ni David? Ngunit paano nangyari na si David mismo nanggaling dun sa Mesayang darating? Kung yung Mesayang darating nanggaling kay David, hindi maintindihan ng mga Pharisee yan Natahimik sila Si David, alam niyo yun. No, of course. Iba rin yung naging dealing ng Lord kay David. Yun na lamang ipakita ng Panginoon sa vision ni David na yung God, pinapapo yung God sa kanyang kanang kamay. Nakita ni David in his vision yung Trinity No, therefore God, your God, nakita niya sa vision yung Trinity. At hindi naguluhan si David doon. Teka muna Lord, akala ko ba isa lang ang Diyos, pero bakit may isa pang Diyos dito? Hindi siya nalito. Kaya yun ang mga patunay for me personally na merong Trinity at naiintindihan nila nung araw ang Trinity. Ngayon lang naman maraming taong hindi naiintindihan ng Trinity Pero sila David, nung unang panahon pa, they understood the doctrine of the Trinity. They do not question. Nung sabihin, pakita sa kanyang vision na yung Lord, yung God, merong God, hindi naman siya nag-question Because he knew yung mismong essence ng Diyos. Yung Trinity na tinatawag, they knew. Even kay Abraham po, di ba? Amen. Even Moses, di ba? Nang isulat niya yung pangalan ng Elohim, kasi nga Elohim na lamang, plural na Hindi naman nagkamali si Moses ng grammar, di ba? Kasi kung nagkamali ng grammar, itinama na yun, mahabang panahon na. At siya mismo itatama yun. Pero hindi, kasi because God is Elohim. One God with three distinct persons. Hindi nila kinwestiyon yun. So, to fulfill the Davidic covenant, number 11, of course, bakit siya nagkatawang tao? To rescue the whole creation. Ito pinag-uusapan natin na ito, kung tutusin, lumang-luma na Ito yung mga dapat lagi natin inaalala each time na tayo nagkukuripot sa Diyos. Kasi di ba lagi natin nababanggit yung 3 T's? Time, talent, treasure. Gasgas na yun Ilang beses na nating narinig sa mensahe yun. Ilang beses natin narinig yun sa mga Bible studies, sa mga exhortations. Gasgas na yun walang epekto. I-offer mo yung time, talent, and treasure sa Panginoon. Halos hindi mo nga mahagilap kung kailan talaga nangyari. Ngayon tatlong yun, talagang in-offer sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoon gawa ng oras, pero tayo wala tayong oras sa Panginoon. Amen. God have all the reason to love us, to take care of us, para maging creative sa kanyang pagpapakita ng love sa atin. Samantalang tayo naman, we have all the reason to ignore Him. Na itsapuwera ang Panginoon sa ating mga schedules. Tapos magtataka tayo, bakit kaya maraming hindi pinagpapala ang Diyos? Hindi na question yun Tanong mo sarili. Hindi na question yun Bakit kaya hindi na ako maka-take off sa aking spiritual life? Tinatanong pa ba yan? Di ba tinatanong pa ba yan? Look at yourself. Tumingin ka na lang sa salamin, you will see why. Ba't kaya pag may konting problema, bagsak ka agad ako? Hindi na tinatanong yung kapatid, hindi na. Because you know why. You know why? You know why? Kaya minsan tuloy ako pag mayroong prayer request, tinitignan ko, Lord, iba ang dapat prayer dito sa taong to. Hindi itong eksaktong prayer request niya ang ipagpe-pray ko. Yung talagang problema niya ang dapat ipag-pray. Kasi kadalasan sa laman ng prayer box na yan, bunga na lang nung maling ginagawa niya sa Diyos. Yun lang yun. So, ipag-pray mo man na ipag-pray yung nandyan, kung siya mismo walang nababago sa kanya, it will come back. It will come back.
Parang yung butas sa sa tubo, tinapalan mo lang ng band-aid. Each time na natatanggal yung band-aid, tapalan mo ulit ng band-aid. Hindi talaga gagaling yun. Walang nangyayari doon. Tsaka dapat, may pre-request, dapat nandiyan ka. Kasi ang nangyayari lang, sasabihin lang niya na, sila na bahala mag-pray doon sa problema ko. Di ba? We cannot mock God. Alam ng Lord yung motibo ng bawat isa. Okay, alam ng Panginoon. Hindi ako nagkakamali, ilang beses ko na rin senior na yung sikreto sa tagumpay na buhay. Kung tutusin, hindi naman sikreto Biblical na siya Nasa Joshua 1:8 nga Basa-basahin mo ang aking mga salita. Nasa ganoon, malaman mo ang aking kalooban at kung paano mong gagawin yung kalooban ko. Then, lahat ng hawakan nyo yung kamay ang magtatagumpay. Hindi sikreto ang tagumpay sa buhay. Ganun lang kasimple. Pero yung simpleng yun ang hindi masunod ng tao. They rather choose something else. Joshua 1:8. Hindi na sikreto yun. Kaya yung mga libro sa Jarir, yung libro sa National Bookstore, yung paano ka magkakaroon ng maginhawang buhay, hindi yun sa tao yun Sinabi na ng Lord sa ilang verse lang, my word, your obedience to my word, then you will be prosperous. Magtatagumpay ka. Kaso, ayaw ng tao. Okay, fine. You take the long way. Walang pinagkaiba sa mga Israelita. 4 na araw lang dapat nandun na sa Canaan, lakad. Inabot ng 40 years, matigas ang ulo. That's why. Di ba, nabanggit ko na rin na maraming beses, bakit kaya meron akong pangarap? Kung tutuusin, abot kamay ko Pero bakit parang napakalayo? Hindi kasalanan ng Diyos yan. It's always your fault. You're doing something wrong in your life. Number 1, hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Yun ang laging number 1. So kaya natin yung Matthew 6:33, di ba? Pag inuna mo siya, yan ang magbibigay doon sa mga pangangailangan mo. Amen. Ang hawakan mo. And all these things, di ba? Kaso nga hindi nagbe-breakthrough. Walang breakthrough nangyayari. Nagiging quotation na lamang siya. Nagiging Bible verse na masarap isip-isipin. No? Pero hindi naman sinusunod. Parang pinag-uusapan niyo yung lagi niyo pinag-uusapan yung bagnet, kare-kare. Puro hanggang usap na lang. Pero hindi mo natitikman talaga. Ganun lang naman yung salita ng Diyos Gusto mong matikman talaga yung sinasabi sa Biblia, then do your best, do your part. Hindi puro pinag-uusapan lang. Di ba, sarap pag-usapan ng mga pagkain Especially gutom na tayo. Bagnet, kare-kare, tinola, adobo. Sarap pag-usapan yan Pero paano kung hindi mo matikman? Hanggang usap na lang, di ba nakakalungkot din? Ganon din na salita ng Diyos. Ang daming inihanda ng Panginoon para sa atin, abundant life, buhay na ganap at kasaya-saya. Why? Bakit hindi nangyayari yata? Kasi hanggang basa ka na lang. Hanggang imagination. Pero yung tamang pagsunod, wala. So, hanggang dyan ka na nga lang. Konting kibot, bagsak. Letter C, pag-usapan natin yung virgin birth. Tatlong slides na lang to, matatapos na tayo. Ano naman yung meaning ng virgin birth? Kasi tamang-tama, Christmas Number 1, by the virgin birth, we mean that the Holy Spirit created within the humanity of Mary, the human body and human nature by means of which the Son of God tabernacled among men. Kasi tent lang naman itong mga katawan natin Tent lang yan Jesus' birth was supernatural. He was born without a human father. Supernatural talaga. Ngayon hindi. May kababalaghang nangyari kapag nagbuntis ng walang tatay. Kababalaghan yun. Pwede ikatwiran. Hindi pwedeng ikatwiran to. Conceived by the Holy Spirit. Tingnan natin paglabas ng bata, sino kamukha. Kapitbahay ang kamukha. Lalabas ang katotohanan. Unless na lang, nung lumabas ka, yung baby ng nanay mo nasa loob ng katawan mo. Kasi may nangyayaring ganun Nagiging parasitic twin tinatawag. Supposedly, kambal kayo, kaso yung kambal mo nasa loob ng katawan mo. Lumalaki siya sa loob. Yung nga na parasite. Unless ganun. Pero kung hindi, saka dapat iniluluwa. Pero kung hindi naman, hindi siyempre considered yun bilang baby na nagmula sa'yo. So,
Note these two facts. Letter A, the human nature of Christ was created by the Holy Spirit. Mary was conceived by the Holy Spirit. Imposible eh. Pero madali lang may inutusan ng God yung DNA, yung baby making part ni Mary na mag-create ng baby, and that's it. Kaya nga niya mag-create ng something out of nothing eh. Yung pa kaya. Yung araw nga, nilikha niya, sinabi lang, let there be sun, moon and stars. Nagkaroon bigla eh. How much more yung ganun? Eh, sinabi sa Psalms 139, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Ayun. Amen. I praise you for I am fearfully and wonderfully. Wonderfully made. Amen. Ganun kahusay ang Diyos, ano? Hindi, I'm thankful na kasi mabilisan mo kong ginawa. Hindi yun sinabi sa Biblia eh. Talagang fearfully. No? Talagang artwork. Masterpiece yung ginagawa ng Panginoon. Each time na ang babae nagbubuntis. Masterpiece. Hindi bara-bara lang. Hanggang dumating yung time na pagkakuan. Amen. O yan, buntis ka na. Ayos na yan. Hindi ganoon. Talagang wonderfully and fearfully made. Letter B, the eternal Son united himself with the human nature created by the Holy Spirit. Makikita natin sa Old Testament yung maraming verses patungkol sa virgin birth. Makikita natin yan sa Genesis 3:15, the seed of the woman, matapos ng magkasala ng Eva ni Adan. Genesis 12:1-3, the seed of Abraham. Genesis 49:10, of the tribe of Judah. 2 Samuel 7:8-16, the son of David, big S. Isaiah 7:14, to be born of a virgin. Isaiah 9:6-7, the coming child would occupy David's throne and bear marvelous titles. King of Kings, Lord of Lords, at yung mga amazing names ng Messiah na ating napag-aralan. At panghuli, number 3, the historic fulfillment of the prediction ng pagkakatawang tao ng Lord. Letter A sa Lucas, announcement to Mary and birth. Letter B sa Matthew, testimony of the angel to Joseph. Ang daming witness sa pagkakatawang tao ng Lord. Letter C, the birth of Jesus in Bethlehem was in fulfillment of the virgin prediction of Isaiah 7:14. Letter D, John 1:14 indicates the virgin birth. Letter E, it also implied in the writings of Paul. So, yung pagkakatawang tao ng Panginoon, walang kaduda-duda, maraming beses sinabi sa Biblia na dati siyang Diyos, siya ay nagkatawang tao. So, ibig sabihin, kung meron pang magsasabing hindi totoo na si Jesus Christ ay God in the flesh, sila na yung pinakasinungaling na tao sa balat ng lupa. No wonder, ang sinabi sa aklat ng 1 John, they have the spirit of the Antichrist. Maging sino man sila, Biblia nagsabi, hindi ako, anyone na hindi naniniwala na Jesus Christ has come in the flesh, na dati siyang hindi naman flesh eh, from something siya naging laman, naging flesh, sumasa kanya ang espiritu ng Antikristo. Pag sinabing si Jesus propeta lang, Antikristo ang nasa kanya. Tao lang si Jesus, Antikristo ang nasa kanya. Maliit na Diyos si Jesus, Antikristo ang nasa kanya. Kapatid ni Michael, si Jesus Christ, Antikristo ang nasa kanya. Twin brother ni Lucifer, Antikristo ang nasa kanya. Marami na pong Antichrist sa panahon natin ngayon. Bilangin nyo lahat ng mga relihiyon na binanggit ko kanina, yan ang pinaniniwalaan nila. They have the spirit of the Antichrist. No wonder, pagdating nung di Antichrist, iipunin lahat yan. Kasi isang spirito naman na nasa kanila eh. Sa ngayon, imposible. Paano magsasama-sama yung Mormons? Sa huling panahon, magsasama-sama ba yung Mormons, yung Jehovah's Witness, yung Islam especially, yung mga Hindu, yung mga religion na yan, Buddhist, paano magsasama-sama yan sa huling panahon against the Lord Jesus Christ? Hindi na yun imposible sa pinag-uusapan natin ngayon. Kasi ang common denominator nila, pare-parehong Antikristo, espiritu ng Antikristo na sa kanila. Isang switch lang yung mga yan, magsasama-sama yan against the Lord and against the church. It will happen. Kaya, napakaano yung sinabi sa Revelation ko, di ba, na ang dadanak na dugo hanggang ilong ng kabayo. Yeah. Amen. Sa Battle of Armageddon. Amen. Pag tiniris sila sabay-sabay ng Panginoon, ganun karami ang dugo. Ang example nga doon, parang yung pisaan ng grapes. Ganun ang gagawin sa kanila ng Panginoon sa huling panahon. Pipisain sila lahat sabay-sabay. At yung dugong may ipon, ganun karami.
Sabi nga sa Biblia, sila yung mga taong parang mga fattened calf waiting for slaughter. Nagpapataba lang po ang mga ano ngayon, ang mga antikristo. Nagpapataba lang sa yaman ng mundo. No, sabihin ano tawag na doon? Happy-go-lucky na pamumuhay. Pagsamba sa ibang Diyos, sila ang pinakamayayaman ngayon sa planetang ito. Nasa kalalahat ng power, mga pinatabang baka lang yung mga yan. Kaya pagpilisa sila, ganun karami ang dugo na lalabas. Kaya sabi nga sa aklat ng Proverbs o sa Psalms, huwag tayong mainggit sa kanila. Huwag tayong mainggit sa kanila. Kasi mga patabaing nga sila. Baka or tupa na waiting for the slaughter. Kasi ganun naman yung mga kakatayin, di ba? Pinatataba. Di ba? Katulad yun sa kwento ng prayer meeting, yung ilabas na ang pinatabang guya. Di ba? Kaya sila pinapataba para masarap. Di ba? Pagbibitayin. Yan. Yan. Pilingin mo nila. Yan. Okay, meron ba kayong gustong idagdag or question bago? Kasi next week ang pag-aralan naman natin, yung nature. The nature of incarnation. Anything? Yeah. Ano ko lang. Di ba na 100% na tao ang nagkatawan tao si Jesus. Kaya natin mapaliwanag yung mga miracles na ginagawa niya. Okay. Ang sabi sa Bible kasi, yung power ng Lord, power from the Holy Spirit. Kasi yun ang ministry ng Holy Spirit to give power, empowerment. Sa bumababa sa kanya yun. In a way, hindi na kinakailangan kasi siya na yun eh. I mean, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. So, in a sense, let's say, bumababa yung Holy Spirit, pero lagi nandun na yun. Kasi they are one, iisa lang sila. Nature naman niya ng pagka-Diyos, hindi naman nawala. Oo, hindi naman nawala. Meron lang kapangyarihan ng Panginoon kung gugustuhin niya to switch off some other, yung mga ilang aspeto ng kanyang pagiging Diyos. Example nga natin, di ba? Lord, kailan bubada talaga yung huling panahon ng yung mga bagay na ito? Di ba sumagot ang Lord? Walang nakakaalam kundi ang Ama lamang. Even the angels hindi nila alam. Ha? Kala ko ba Diyos siya na nagkatawang tao tapos hindi niya alam? Yun yung tinatawag na by His will, kaya niya. Hindi siya nagsinungaling. Kasi all-knowing, hindi alam. Yeah, right? Binobola-bola tayo itong isang to. Hindi. Talagang hindi niya alam. Minarapat niyang hindi niya malaman. Isa pa, in the flesh. Ha? In the flesh. In the flesh siya, at the same time, even though meron siyang power to know these things, yung bagay na yun, minarapat niyang hindi niya alam. You know why? Amen. Alam niyo kung bakit? Alam niya kasi itatanong eh. Hindi naman pwede magsinungaling siya. Kaya, Panginoon, kailan po ba talaga mga bagay na to? Tapos i-ignore lang niya, parang patay mali siya, wala siyang narinig. Awkward naman yung gano'n, di ba? Anyway, sinabi naman niya ang Ama lamang ang nakakaalam. And that is true. Minarapat niyang hindi niya malaman, even though powerful siya, all-knowing. Yun ang tunay na kapangyarihan. You have power over your own power. Ang tao kasi magkaroon ng konting power, abusado na eh. Kinakain. Naging Haris lang eh. Kala mo naman kung sino. Dagdagan pa ng 1,000 yung renta. Diba? Wala pang power dun, ha? Tutuusin, wala pang power dun, pero ganun naka-abusado ang tao, diba? Pero ang Lord, hindi. Hindi siya kailanman nag-abuso ng kapangyarihan. Kontrolado niya kasi, even His own power. Ano pa kaya? Ay, brother, meron kang tanong? Dito po sinabi, historically, by history, the historic fulfillment of the prediction. By history din talaga, di ba, na nangyari yung incarnation. Katulad ng mga nabanggit sa Bible na, katulad ng census. Oo nga. Talagang hindi mo mapapasinungalingan din eh. Although meron ng binanggit sa lumang tipan, ngayon tayo, talagang mapapatunayan natin historically. Amen. May mga written accounts. Bukod sa Biblia, mayroong mga historical documents nagpapatunay na nangyari talaga siya. Kaya nga po, according sa overview ng Bible books, ang Biblia primarily is a spiritual book. Primarily, this is a spiritual book. Pangalawa, historical book. History of creation to the end of creation yung Biblia ang hawak natin. Hindi mo kinakailangan ng 12 volumes, 24 volumes para maikwento mo ang buong humanity from start to finish. Ang Biblia, hawak na natin sa kamay natin. We hold it, no?
yung kabuuan ng kwento patungkol sa kanya. Amen. At hindi lamang hindi lamang yung physical universe na pinag-uusapan sa Biblia. Even the spiritual dimension pinag-uusapan doon. Ganun ka-powerful ang Bible. Ano pa po? Ang sa nakikita ko yung kasi di ba napag-aralan daanan namin sa Book of Romans na hindi niya binaliwala yung law. Hindi sinakatuparan niya. Amen. Diba? Kasi talagang ginampanan niya. Even yung circumcision nung pagdating ng 8 days, 8 days ano. Nga naman. Lahat po di ba? Kung ano yung inuutos kay Abraham that time, pagdating doon sa kasi di ba, dinaanan niya. Dinaanan niya lahat. Kaya nga lagi nating nababanggit na walang inutos ang Lord na may karapatan tayo na hindi sundin. Oo, kasi naman. In-exemplify niya lahat. Amen. Lahat, Amen. lahat. As in lahat. Kasi siya rin nagbigay ng utos na yun eh. Tapos hindi niya susundin yung sarili niyang utos. Hindi na sa Diyos. Yun ang agad na mangyayari. Sinakatuparan. And lahat talaga isa lamang yung nag-iisa na napagtagumpayan. O natupad yung Ten Commandments. Amen. So kapag dating talaga sa pagme-minister, hindi pa rin natin matatalo ang Lord. Pero yung ginawa niya kasi, even though hindi naman natin aim na talunin siya, examples to follow. No, example to follow. No servant is greater than his master, sabi nga ng Lord. Dapat lahat ng pinagdaanan ng master, pagdaanan ng mga servants. Servant leader. Yan, servant. Ano Leadership. nakakalungkot lang sa pinag-aaralan natin? Why yung mga Jews, hindi nila sa lahat ng mga nabanggit yung special sa Old Testament, ng mga prediction. Oo nga. Kinasisinungalingan nila. Lahat, Amen. it points to Jesus actually. Pati yung kung saan siya pangalan, di ba? Sa Bethlehem. Written lahat yun. Paano siya papanganak. Well documented, ano? Laman ng Torah. Nakakalungkot, di ba, yung nangyari nga sa panahon ni Herod? They conspire para takpan yung katotohanan. Di ba yun yung kwento nun? Especially yung resurrection niya. Mula nun, yun ang paniniwala ng mga Hudyo na hindi talaga namatay si Jesus Christ. Ninakaw lang yung katawan niya. Binayaran yung mga Ganun katindi yung conspiracy na hanggang ngayon, yan ang pinaniniwalaan nila. Kaya regardless ng mga written documents na sinasabi ni Kuya Jose, hindi sila naniniwala. Ganun katindi yung conspiracy na ginawa nila against the Lord. And yun nga po, katulad ng nabanggit mo kanina, is the work of the devil. Amen. The work of the devil. At isang araw itatama ng Lord lahat yan. Nung mabanggit ko yung patungkol sa mga Hudyo, yung mga Israelita, nakita ko yung parallelism meron ng Israelita sa church eh. Lagi natin pag-aaralan yung mga Israelita, tigas ng ulo, no? 4 na araw lang dapat nandun na, inabot ng 40 years sa tigas ng ulo. Ganon din naman ng mga Kristiyano ngayon eh. Anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba ng mga Israelita sa mga Kristiyano ngayon? Pareho. Stiff-neck. No? Hard-headed. Callous heart. Walang pinagkaiba. Pareho. No? Pareho. Parehong tinawag ng Diyos, pero ang titigas ng ulo. No? Kaya kinakailangang padaanin sa mahabang panahon sa ilang. Tuklaw-tuklawin ng ahas, ng scorpion, magutom, mawala ng damit, ng protection, masakop ng mga unbelievers. Parehong pareho. No? Parehong pareho. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Lord, katulad sa ating mga pinag-aralan, there's really no reason, no acceptable reason para hindi natin magampanan yung obligasyon, yung covenant natin sa Lord. Hindi acceptable.